Hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Ngunit ang mga benta ng Model Y at Model 3 ay biglang tumaas sa US. At tila karamihan sa mga tao ay hindi pa rin alam na ang abot-kayang kotse ng Tesla, ang Tesla Model 2, ay nakatakdang ilunsad ngayong Nobyembre. At ito ay mas mura kaysa sa Model Y at Model 3 na may base na version na inaasahang nagkakahalaga lamang ng $15,190. Posible na ang karamihan sa mga tao ay nakatuon lamang sa katotohanan na ang $7,500 na federal na kredito tabuis ay mag-i-expire sa susunod na buwan. At kung hindi sila bibili ng Model Y ngayon, kailangan nilang magbayad ng dagdag na $700. Iyon ang dahilan kung bakit pinipili ng mga tao na bilhin ang Model Y at Model 3 sa mas malalaking numero. Gayunpaman, libo-libo o kahit milyon-milyong mga customer ang matiyagang naghihintay para sa Tesla Model 2 dahil naniniwala sila na hindi ito magiging magkaiba sa Model Y habang nagkakahalaga ng kalahating halaga. Itinuro ng ilang komento, bakit sila bibili ng Model Y sa halagang $40,000 hanggang $50,000 kung maaari silang makakuha ng version ng Model Y sa halagang $16,000 lang? Bilang payo, kung sabik kang makaranas ng mga premium na feature at superior na karanasan sa pagmamaneho, dapat mong bilhin ang Model Y ngayon. Sa kabilang banda, kung hindi ka masyadong demanding tungkol sa performance, disenyo, at feature, dapat mong hintayin ang Model 2 dahil magsisimula itong ibenta ni Tesla sa Q1 2026. Maraming mga bagong paglabas tungkol sa kotse na ito ang naiulat bago ang kaganapan sa paglulunsad nito noong Nobyembre. Kai, ito ba ay mabuti, masama, o may kulang? Ano ang pinutol ni Tesla upang makamit ang $15,990 na tag ng presyo? Sigurado kaming magugulat ka sa ginawa ni Elon Musk. Sumiside tayo. Ang Tesla ay hindi kailanman itinuturing na isang tatak ng badyet na kotse. Ang mga modelo tulad ng S, X, at paging all-3 ay may mga tag ng presyo na nagpapaisip sa marami bago bumili. Naiintindihan na ang ideya ng Tesla na maglunsad ng isang kotse para sa $15,990 lamang ay nagpapataas ng pag-alinlangan. Maaring ito ay isang marketing stunt o isang hindi makatotohanang pangako. Ang paggawa ng murang kotse ay hindi lamang tungkol sa pagbabawas ng mga gastos sa bahagi o pagpapasimple ng disenyo. Nangangailangan ito ng isang napaka-streamline na linya ng production, isang matatag na supply chain, at masusing kontrol sa gastos hanggang sa huling patak ng pintura. Kumalat ang mga aling-aungaw na binuwag ni Tesla ang isang Honda Civic upang pag-aralan kung paano ginawa ang isang budget na kotse. At napagtanto ni Elon Musk na ang Civic ay nagbabahagi ng parehong linya ng produksyon tulad ng mga mas mahal na modelo ng Honda, sa halip na gumamit ng nakalaang linya para sa mga budget na kotse. Ito ay humantong sa ideya na ang Modelo 2 at Model Y ay halos 80% magkapareho, na walang mga pagkakaiba sa laki sa mga nakabahaging linya ng production. Kaya bakit ang Modelo 2 ay higit sa 60% na mas mura kaysa sa Model Y? Batay sa mga pagtagas bago ang paglulunsad ng Model 2, halos na ipaliwanag na nila ang hindi kapani-paniwalang mababang presyo ng kotseng ito. Tulad ng alam nating lahat, bago ilabas ng Tesla ang anumang bagong modelo, gumugugol sila ng mga buwan na pagsubok upang matiyak na ang bawat detalye ay walang kamali-mali. At ang Model 2 ay nakita ng maraming beses sa ilalim ng camouflage sa panahon ng pagsubok sa paligid ng Fremont area. Inaasahan ng pabrika na gumawa ng modelong ito sa halip na Geiga, Texas. Noong nakaraan, naglista kami ng hindi bababa sa 21 pangunahing pagbabago sa kotseng ito kumpara sa Model Y, na may malawak na pagpapasimple na inilapat. Maaari mong suriin ang 21 pagbabagong ito sa pamamagitan ng talahanayan na aming pinagsama-sama. Malaki ang epekto ng mga pagbabagong ito sa pagtitipid sa gastos na nakamit ni Tesla sa Model 2. Kahit na ang ilang mga customer o siya ay maaring hindi natuwa sa mga pagpapasimple. Halimbawa, ang mga textile na upuan ay hindi magiging komportable gaya ng vegan leather at mas mahirap linisin. Ang pag-alis ng panoramic glass roof ay magpaparamdam sa kotse na mas masikip at hindi gaanong mahangin. Ang single-layer na acoustic glass ay hindi gaanong tahimik. Ang single-color na ambient lighting ay gagawing medyo duller ang interior. At ang mas kaunting speaker ay magbabawas sa kalidad ng musika at karanasan sa pelikula.
Okay? Kaya gaya ng nabanggit namin sa simula, kung gusto mo ng mga premium na feature at mas mahusay na karanasan sa pagmamaneho, dapat mong gamitin ang Model Y or Model 3. Ang Model 2 ay hindi gaanong angkop at maaring nakakadismaya kung inaasahan mong maghahatid ito ng parehong karanasan tulad ng pag-upo sa isang Model Y. Gayunpaman, ang pinakabagong leaked na information tungkol sa pack ng baterya at performance ng Model 2 ang talagang dapat nating pagtuunan ng pansin dahil ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan namin. Batay sa mga nag-leak na ulat, gagamit si Tesla ng bagong uri ng baterya para sa kotseng ito. Na lumalayo sa mga bateryang LFP noong una. Sa halip, ang Model 2 ay malamang na masuri gamit ang A1 na baterya ng Tesla, isang aluminum-based na baterya na idinisenyo upang mabawasan ang mga gastos nang hindi na kompromiso ang kapangyarihan. Noong nakaraan, karaniwang ginagamit ng Tesla ang mga LFP na baterya para sa mga pinakaabot-kayang version ng Model 3 at Model Y. Ang mga bateryang ito ay pinapaboran hindi lamang ng Tesla, kundi pati na rin ng iba pang mga automaker dahil sa kanilang medyo mababang gastos at solidong pagganap, lalo na sa mababang temperatura. Kaya, halos sigurado kami na ang Tesla ay mananatili sa mga baterya ng LFP para sa Model 2 upang mapanatiling mababa ang mga gastos. Gayunpaman, tila napakabilis naming gumawa ng mga konklusyon dahil malinaw na para makamit ang mapagkompetensyang $15,990 na tag ng presyo at malabanan ang mga karibal na sino. Maaaring masyadong mahal ang mga baterya ng LFP upang ibaba ang presyo ng Model 2 sa $20,000. Bilang isang resulta, ang Tesla ay naiulat na isinasaalang-alang ang isang alternatibo. Isang baterya na mas mura kaysa sa LFP ngunit may mas mahusay na pagganap. Ayon sa mga paglabas mula sa mga panloob na mapagkukunan na iniulat ng media, ang bagong teknolohiya ng baterya na ito ay ganap na abandonahin ang lithium particular. It ay isang aluminum-ion na baterya. Nang pumutok ang balitang ito, lubos kaming nagulat. Dahil ang bawat baterya na ginamit ni Tesla mula noong itinatag ito ay naglalaman ng lithium. Sa nakalipas na mga taon nagsimula ang kumpanya na gumamit ng mga baterya na may mas mababang nilalaman ng lithium-ion, tulad ng NCA at NMC. Ngunit hindi kailanman ganap na inalis ang lithium. Ang pagtulak ni Tesla na bawasan ang pag-uumasa sa lithium ay hindi lubos na nakakagulat dahil sa mataas na pabago-bago ng presyo na sinabi ni Elon Musk. Kaya ang mga bateryang nakabatay sa lithium ay tila masyadong mahal para sa Tesla na tunay na magdala ng presyo ng isang dekuryenteng sasakyan sa ibaba 20,000. Ang pinakamagagawang solution ay maaring lumipat sa mga non-lithium na baterya gamit ang mas mura at mas maraming materyales at aluminyo ang pinili ni Tesla. At, hulaan mo, ang isang mabilis na pagtingin sa mga baterya ng aluminum-ion ay nagpapakita na meron silang hindi bababa sa 5 pangunahing mga pakinabang na maaaring ganap na madaig ang mga baterya ng lithium. At ang mga ito ay talagang angkop para sa isang kotse tulad ng Tesla Model 2. Kapansin-pansin, ang baterya ng Model 2 ay hindi magiging kasing laki ng mga nasa Model 3 or Model Y na may kapasidad na malamang na mula 50 kWh hanggang 55 kWh. Ang isang mas malaking baterya ay makabuluhang magpapataas ng mga gastos. Gaano man kamura ang uri ng baterya. Kaya, ang paghahanap ng mas malakas na baterya upang matumbasan ang mas maliit na kapasidad ay napakahalaga upang matiyak na ang Model 2 ay hindi mahuhulog. Una, ang mga aluminum-ion na baterya ay gumagamit ng aluminum bilang pangunahing elementong nagdadala ng singil sa halip na lithium na tumatakbo sa isang ganap na naiibang electrochemical system kumpara sa mga lithium-ion na baterya. Habang ang mga lithium-ion ay nagdadala ng isang positibong singil, ang mga aluminyo-ion ay nagdadala ng 3 positibong singil. Aning mas mataas na singil sa nito ay nagbibigay daan sa bawat aluminum-ion na maglipat ng mas maraming electron. Pinapataas ang kasalukuyang density at nagbibigay daan sa enerhiya na gumalaw ng mas mabilis at mas mahusay sa loob ng cell ng baterya. Tungkol sa densidad ng enerhiya, hindi kami sigurado kung anong mga numero ang maaabot ng Tesla gamit ang aluminum-ion na baterya nito.
Ngunit sa ngayon ang karamihan sa mga prototype na aluminum-ion na baterya na nasubok ay umabot sa humigit kumulang $500 bawat kg. Doble ang $250 bawat kilo ng kasalukuyang mga baterya ng lithium-ion. Ito ay lubos na makabuluhan para sa Modelo 2 dahil ang isang high energy density na baterya ay nangangahulugan na ang mga aluminum-ion na baterya ay maaring mag-imbak ng 2 beses sa enerhiya sa bawat unit ng timbang, na humahantong sa mas mahusay na pagganap at mas mahabang oras ng paggamit. Dahil sa kapangyarihang ito, hindi kailangang gumamit ng maraming cell sa isang battery pack si Tesla, na ginagawang mas madaling i-optimize ang bigat ng sasakyan para sa mas mataas na pangkalahatang kahusayan. Mahalaga. Ito ang unang pangunahing bentahe ng mga baterya ng aluminum-ion. Kaya anong saklaw ang maaaring makamit ng Model 2? Hindi namin masasabi ng eksakto dahil nakadepende ito sa maraming salik. Ang bigat ng sasakyan, motor, drag coefficient, at als eksaktong mga detalye ng battery pack. Ngunit ang aming hula ay makakamit ng Model 2 ang isang hanay na hindi bababa sa 260 milya gamit lamang ang 53 kWh na baterya. Siyempre, magkakaroon ng 2 variant. Isang standard na modelo ng RWD at isang long-range na modelo ng AWD, na ang long-range na variant ay malamang na nag-aalok ng mas malaking hanay sa mas mataas na presyo. Ang pangalawang bentahe ay tiyak na gastos. Maaaring hindi ka maniwala, ngunit sa kabila ng pagiging isang bagong teknolohiya ng baterya, ang mga baterya ng aluminum-ion ay mas mura kaysa sa mga kasalukuyang LFP na baterya. Ang 50 kWh aluminum-ion battery pack ay tinatayang humigit kumulang $2,000 na mas mura kaysa sa isang LFP pack. Ito ay dahil ang mga baterya ng aluminum-ion ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $60-70 bawat kilowatts, habang ang mga pinakamurang LFP na baterya ay nasa humigit kumulang $100 bawat kilo. Ang Model 2 ay kinumpirma ni Elon Musk sa isang talakayan kay Sandy Munro na isang sasakyan na ginawa sa napakalaking dami, higit sa anumang iba pang modelo ng Tesla. Naniniwala si Musk na magiging malaki ang demand para sa kotse na ito at layunin ng Tesla na makagawa ng milyon-milyong unit taon-taon. Kaya't sa pamamagitan ng pagtitipid ng $2,000 bawat battery pack, matutulungan ni Elon Musk si Tesla na bawasan ang bilyon-bilyong gastos, babaan ang presyo ng tinggi, at palakasin ang pagiging mapagkumpetensya sa segment ng EV ng budget. Ang dahilan kung bakit ang mga baterya ng aluminum-ion ay mas mura kaysa sa mga baterya ng lithium-ion ay ang hindi kapani-paniwalang kasaganaan ng aluminyo. Ang aluminyo ay 800 hanggang 1,200 beses na mas masagana kaysa sa lithium sa crust ng Earth, habang ang aluminyo ay bumubuo ng 2% ng crust ng Earth ayon sa masa. Ang lithium ay 0.09% lamang. Bukod pa rito, ang mga baterya ng lithium-ion ay mahal dahil sa kanilang paggamit ng cobalt at nickel. Ang mga presyo ng cobalt ay nag-iba-iba sa pagitan ng $30,000 hanggang $80,000 bawat tonelada sa nakalipas na 5 taon. Naapektuhan ng kawalang katatagan ng politika at mga issue sa etika sa pagmimina, particular sa Congo, na nagbibigay ng higit sa 70% ng pandaigdigang merkado. Sa kabaligtaran, ang aluminyo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $200 bawat tonelada ay minahan sa mahigit 14 bansa at nag-aalok ng mas magkakaibang at matatag na supply chain. Para sa isang kotse na may hindi masyadong mahusay na hanay ng pagmamaneho, ang bilis ng pag-charge ay dapat na talagang kahanga-hanga. At hindi maikakaila na ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-ampon ng EV ngayon ay ang oras ng pagsingil. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ang teknolohiya ng baterya ng aluminum-ion ay nakikita bilang isang potensyal na tagumpay. Sa pagsubok, ang mga baterya ng aluminum-ion ay umabot sa pinakamataas na lakas ng pag-charge na hanggang 1,000 kilowatts, na nagpapahintulot sa isang maliit na pakete na ganap na mag-charge sa loob lamang ng 3 minuto. Isang figure na nagbibigay pansin sa buong industriya. Kung ilalapat sa pagsasanay sa inaasahang 53 kWh na battery pack ng Tesla Model 2,
Ang bilis ng commercial na pagsingil ay malamang na bumaba sa pagitan ng 250 hanggang 350 kilowatts. Nangangahulugan ito na maaaring singilin ng mga user ang hanggang 80% sa loob lamang ng denso hanggang 15 minuto, na mas mabilis kaysa sa 20 hanggang 40 minuto na kinakailangan sa teknolohiyang lithium-ion ngayon sa Supercharger 5.3. Ang kalamangan na ito ay hindi lamang nagpapaikli sa mga oras ng paghihintay, ngunit nakakatulong din na matugunan ang isa sa mga pinakamalaking alalahanin para sa mga bagong mamimili ng EV. Mauubusan ba ng baterya ang sasakyan sa kalsada? Kaya naman ang bilis ng pag-charge ang pangatlong malaking bentahe ng ganitong uri ng baterya. Sa patuloy na pag-upgrade and pagpapalawak ng network ng pag-charge ng Tesla, hindi kami magtataka kung ang Model 2 ay maaring ganap na mag-charge sa loob lamang ng 10 minuto, na posibleng gawin itong pinakamabilis na pagsingil sa Tesla kailanman. Ang pang-apat na bentahe ay ang habang buhay at tibay ng bateryang ito, na talagang karapat-dapat sa pamagat ng pinakamatagal na teknolohiya ng baterya hanggang sa kasalukuyan, na kaagaw sa mga solid-state na baterya. Sa mga tuntunin ng mahabang buhay, it ay isang malinaw na nagwagi. 10,000 cycle ng pag-charge, katumbas ng humigit kumulang 20 taon ng paggamit, kumpara sa average na 3,500 cycle lang, o humigit kumulang 7 taon, para sa mga lithium-ion na baterya. Isisinasalinit sa mas mababang gastos sa pagpapalit ng baterya, mas mataas na halaga ng muling pagbebenta, at mas mababang kabuuang halaga ng pagmamay-ari. Isang particular na mahalagang salik sa abot kayang segment ng EV. Ang dahilan sa likod ng kahangahangang tibay na ito ay nakasalalay sa pisikal at chemical na mga katangian ng aluminyo. Sa pisikal, ang aluminyo ay isang napakatibay na material, malawak na pinagkakatiwalaan sa mga modernong frame ng kotse, salamat sa lakas at paglaban nito sa pagpapapangit. Sa chemical, ang aluminyo ay mas matatag kaysa sa lithium, habang ang lithium ay madaling tumutugon sa oxygen at tubig na nagiging sanhi ng pagkasira ng material sa paglipas ng panahon. Ang aluminyo ay natural na bumubuo ng isang protective oxide layer kapag nakalantad sa kapaligiran. Ang oxide layer na ito ay gumaganap bilang isang shield na pumipigil sa kaagnasan at pinapanatili ang katatagan ng anode. Sa gayon ay nagpapalawak ng habang buhay ng baterya ng higit pa sa kasalukuyang mga teknolohiya. Ang pangwakas na bentahe ay kaligtasan. Ang mga aluminum-ion na baterya ay mas ligtas kaysa sa mga lithium na baterya na kadalasang itinuturing na mga ticking time bomb. Gumagamit ang mga aluminum batteries ng non-volatile ionic liquid electrolyte na nananatiling stable hanggang 200 degrees Celsius. Halos inaalis ang panganib ng sunog o pagsabog. Isang matagal ng ghost na nagmumulto sa industriya ng baterya ng lithium-ion. Ipinakita ng mga pagsubok sa Stanford na ang mga baterya ng aluminum-ion ay makatiis sa mga pagbutas, pagdurog, at mga short circuit nang hindi nagdudulot ng init o nasusunog. Higit pa rito, maaasahan ang mga ito sa hanay ng temperatura na 5 degrees Celsius hanggang 85 degrees Celsius, na ginagawang angkop ang mga ito para sa halos lahat ng klima, mula sa mga taglamig sa Canada hanggang sa nakakapasong tag-araw sa Arizona. Hindi lamang nito pinapahusay ang kaligtasan ng gumagamit, ngunit binabawasan din ang mga gastos sa pagpapanatili at siguro, na higit pang nagpapalakas ng apela ng Modelo 2 sa segment ng mass market. Siyempre, ang bawat teknolohiya ay may mga kakulangan nito. Para sa mga bateryang aluminum-ion, kapansin-pansing bumababa ang pagganap sa sobrang lamig na mga kondisyon. Sa mga temperaturang mababa sa minus 20 degrees Celsius, parehong bilis ng pag-charge at driving range ay maaaring bumaba ng karagdagang 10 hanggang 20%. Ito ay isang bati na kailangang isaalang-alang mas mga gumagamit sa malupit na klima at isang hamon na dapat tugunan ng Tesla kung nais nitong gawing tunay na pandaigdigan ang produkto. Higit sa lahat, ang mga baterya ng aluminum-ion ay kumakatawan sa isang pambihirang tagumpay sa teknolohiya na maaring magbagong hugis kung paano natin iniisip ang mga abot-kayang EV. Bagamat ang teknolohiya ay nasa maagang yugto pa lamang ng pagsubok at isang buong pagtatasa ay magiging posible lamang sa sandaling ilunsad ang Modelo 2s. Malinaw na umaayon ito sa misyon ni Tesla
na ginagawang naa-access ang mga EV sa masa. Siyempre, ang baterya ay bahagi lamang ng kwento. Para tunay na magtagumpay ang Modelo 2, kakailanganin din ni Tesla na manalo ng mga customer gamit ang isang streamlined na disenyo, practical na interior experience, matalinong feature, at matapang na mga decision sa pagbawas sa gastos. Ang ilang mga kompromiso ay maaring mag-iwan sa mga mamimili na hindi lubos na nasisiyahan. Ngunit maaring iyon ang presyo na babayaran para sa pagmamay-ari ng Tesla sa isang record na mababang presyo. Upang maging patas, ang pagpapalabas ng Tesla ng isang kotse na mukhang isang pinasimplo na version ng Model Y ay maaring hindi talaga isang kawalan. Kahit na ang mga tagahanga ay umaasa para sa isang ganap na sariwang disenyo. Totoo na maraming tao, kabilang kami, ang gustong makakita ng isang bagay na groundbreaking sa mga tuntunin ng pag-istilo. Ngunit, kung gagawin ni Tesla ang rutang iyon, maanggangahulugan ito na i-restart ang buong proseso ng produksyon na isasalin sa napakalaking gastos, mas mahabang timeline, at dagdag na presyon sa kapasidad ng pabrika. Sa halip, ang paggawa ng kotse na nagdadala ng hanggang 80% ng DNA ng Model Y. Pagkatapos ay direktang patakbuhin ito sa mga umiiral ng linya ng produksyon habang pinapasimple ang lahat mula sa panlabas at interior hanggang sa ang pinakamabilis at pinakamatipid na paraan upang gawing realidad ang $15,990 Tesla. And ang diskarte na ito ay di halos hindi bago. Ginagawa ito ng mga legacy na automaker sa loob ng ilang dekada. Ang Mercedes-Benz, Audi, at BMW ay umaasa sa mga modular na platform upang lumikha ng mga sasakyan na halos magkapareho sa iba't ibang mga segment ng presyo. Pag-isipan ito. Nang hindi tinitingnang mabuti, gaano karaming tao ang talagang makakapagsabi ng pagkakaiba sa pagitan ng EQS SUV at ng EQE SUV. Maging si Rivian ay sumusunod sa pilosopiyang ito. Ang paparating na R2 ay mahalagang pinaliit na R1S. Ngunit nakakabuo na ito ng malaking buzz sa merkado. Kahit na sa loob ng sariling lineup ng Tesla, ang Model 3 at Model Y ay madalas na pinupuna dahil sa sobrang pagkakahawig na mahirap silang paghiwalayin. Kaya't kung ang abot-kayang Modelo 2 ay humiram ng wika ng disenyo nito mula sa Model Y, ang Model 3, o kahit na ihalo sa ilang elemento mula sa Cybercab, hindi nito mababawasan ang apela nito. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga customer ay naaakit sa Modelo 2 para sa isang pangunahing dahilan, presyo. Iyon ang nagpapasya na kadahilanan. At maari itong maging pinakamalakas na sandata ng Tesla sa pagbawi ng bahagi ng merkado na mabilis na nabubulok ng mga karibal, lalo na ang BYD. Papayag ka bang ipagpalit ang ilang premium na feature para sa mas mababang presyo at mas mabilis na pagsingil? Anong mga elemento ng disenyo ang inaasahan mong makita sa Tesla Model 2 para maging kakaiba ito sa Model 3 or Model Y? I-drop ang iyong mga sagot sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up. Pindutin ang subscribe button at i-ring ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na malalim na pagsisid sa mundo ng mga EV. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod. Manatiling naka-charge.